channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Hello my dear! Magandang hapon po sa ating lahat. Kung hindi mo naman po hapon napapanood ang ating reading, ikaw po ay binabati ko ng magandang gabi, magandang umaga at magandang tanghali. Tayo po ay magga-guided collective reading. So bago ko po sabihin sa inyo yung na-receive ko na message, ay ako po muna ay magpapasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Ganon din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay. Hinga lang muna ako. Okay. So, ang na-receive ko na message, my dear, which is ika-clarify natin mamaya gamit yung ating tarot card. Tatlong layer ang na-receive ko. Una is parang namimilipit sa sakit. Umiiyak habang namimilipit sa sakit, my dear, ang nakuha ko. Pangalawa, tumatawa. Kaya sabi ko, ang weird nung energy. Kasi tumatawa, tapos namimilipit sa sakit. Pangatlo, humihingi ng tawad. And it takes time muna bago ko to masyadong inanalyze. Kasi iniisip ko, baka nakaka-receive lang ako ng mga downloads galing sa iba't ibang sulok. Pero, after ilang minutes or ilang hours, no, na pagtanto ko na iisang tao lang to. And ang nangyayari sa kanya as of this moment, kung akin lang talagang titingnan ng mabuti, is nag-undergo siya ng serious pain. Matinding pain, my dear, to the point na umiiyak siya, nagmamakaawa, at the same time tumatawa. At kung sino man tong tao na to, my dear, posibleng may ginawa siyang hindi maganda sa'yo. And ito ay, sa ano ko lang nag-backfire sa kanya yung ginawa niya sa'yo. Which is ika-clarify natin ngayon. Okay? Angel, Spirit Guide, Ancestors, pakitulungan naman po ako. Ano po yung message na yon? Paki-clarify naman po. Kanino pong energy yon? Bakit po siya umiiyak? Bakit po siya tumatawa at the same time? At bakit po siya humihingi ng tawad? Alam mo yung pag tumawa siya parang hindi sincere. Alam mo yung parang pinaglalaruan ka. Yung iiyak, tatawa, tapos sorry na, tapos alam mo yung parang pinaglalaruan ka na para bang inaaning-aning ka, ganon. Okay, tingnan natin, nakaka-clarify natin siya. 8 cards lang tayo, my dear. 8 card, let's go. Paki-clarify po. Paki-clarify po yung message. Please paki-clarify po yung message. First card natin is the energy of the 7 of Cups. Uy! The girl above the clouds. Parang may something nga nang nangyari sa kanya, my dear. Makita mo kung gaano kagulo yung isipan niya ngayon. Kung gaano kagulo yung kanyang isipan. Gulong-gulo yung isip nitong tao na to ngayon. Sabagay, kung ganito kagulo ang isip ko, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko, kung tatawa ba ako, iiyak ba ako, 'di ba? Hindi ko alam. So kung sino tong tinutukoy dito na tao, my dear, sobrang gulo ng isip nito. As in, gulong-gulo yung isip niya. Pero I will just stick pa rin, my dear, doon sa nakukuha ko na energy na kung sino man tong tao na to,
is may ginawa sa'yo na hindi maganda to. Doon pa rin ako. Kahit 7 of Cups yan. Let me see. Next card natin is the energy of the 8 of Pentacles. Parang may tinatrabaho ah. Parang may busy-busy ah. Parang may inaasikaso dito oh. This is energy of working on something. So kung sino man tong tao na to, my dear, meron siyang ginagawa. Pero based sa energy na to, parang hindi siya sure sa kung ano yung ginagawa niya. And so far, hindi ko nagugustuhan yung energy ng dalawang card na ito. Kung ano man yung ginagawa niya is posibleng hindi maganda. And to the point na hindi siya sure kung ano yung ginagawa niya, malaki ang posibilidad, my dear, na mag-backfire to sa kanya. At kung bakit siya nagkakaganyan is because nagba-backfire na sa kanya kung ano man yung kanyang ginagawa. Tingnan natin, dalawang card pa lang yan. Nag-aano lang ako. I'm just trusting my intuition, okay? Let me see. Next card, my dear. Next card po. The Chariot. Ay, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man tong ginagawa niya, my dear, sa'yo, tuloy-tuloy pa rin. Okay, Chariot eh. Warrior yung energy. Palaban to. Kahit na nagkakaroon na siya ng 7 of Cups, sige pa rin. Tinutuloy niya pa rin. Okay? Palaban yung energy. Lumalaban. Pumapalag. Tingnan natin ha. The 8 of Swords. Ay. Hindi na gumagana kung ano yung ginagawa niya, my dear. Tingnan mo kung paano paano kumakalas yung tali. At saka sa lahat ng cards ko, ito lang ang nag-iisang 8 of Swords, my dear, na kumakalas yung tali. This is energy ng trap card. So, kung sino man tong tao na to, my dear, kung anong tinatrabaho niya, ay may kinalaman sa 8 of Swords, which is may kinalaman sa trap card. Which is, kung babalik ako doon sa pinakaunang energy na sinabi ko sa iyo, my dear, itong tao na to, my dear, is merong ginawang hindi maganda sa iyo. So, kung ano tong ginagawa niya dito sa energy ng 8 of Pentacles, this is connected sa energy ng trap card. At sinasabi ng Chariot over here na patuloy niya pa rin tong ginagawa hanggang sa ngayon. Pero ito kasi medyo dito na energy, the 7 of Cups, magulo yung utak niya ngayon. And nagre-release siya, my dear, ng energy na hindi siya sigurado sa ginagawa niya. Hindi na siya sure. Nagdududa na siya sa ginagawa niya. Hindi na siya sure. Kunyari, gumagawa siya ng something na ritual para matrap ka, my dear. Tapos, ang expected niya, na makikita niya na resulta is matatrap ka. Pero hindi ka natatrap. Tingnan mo, my dear, kumakalas eh. Nababaklas eh. Pero tuloy pa rin siya. And nakakababa kasi yun, my dear, if you are doing something, tapos hindi nagmamatch dun sa expectation mo, nakakababa yun ng energy. At pag bumaba ang energy mo, there's a tendency na kaya ganun ang nangyayari sa kanya. Tumatawa na siya, umiiyak na siya, humingi na siya ng sorry. In short, nagba-backfire sa kanya yung ginagawa niya. Tingnan natin. Para-clarify pa po, we have here the energy of awakening. Dan. Nare-realize niya, my dear, na mali yung ginagawa niya. Sabi ko na sa'yo eh. Nare-realize niya, my dear, na mali ang ginagawa niya. Mali ang ginagawa niya sa'yo. Kung ano man tong tinatrabaho niya sa energy ng 8 of Pentacles, mali ito. Okay, mali ito. If this is a form of witchcraft, my dear, mali ito. Ngayon, ang nangyayari, nagkakaroon na siya ng awakening, ang pinaglalabanan niya. Lumalaban, my dear, lumalaban siya. Ayaw niyang itigil kung ano yung ginagawa niya. Ang problema kasi, my dear, pag ganito na ang sitwasyon ng isang practitioner na gumagawa ng hindi maganda, magkakaroon na yan ng backfire talaga sa kanya. Automatic. 2, 4, okay. 2, 4, okay. Ay, nandito.
8 lang tayo, di ba sabi ko 8 lang? Okay, nasanay ako sa 12, pasensya na po. 8 cards lang pala tayo. Ayun, na-clarify na. Na-clarify na, my dear, kung ano nangyayari, bakit gumugulo yung utak niya. Nagkakaroon siya ng awakening. Nagkakaroon siya ng realization, my dear, na mali yung ginagawa niya. Ayan, oh. Di ba? Kasi dito ako medyo na-curious eh. Sabi ko, bakit nagganito? Ang gulo ng utak niya, ang gulo ng nangyayari sa isipan niya. And at the same time, tuloy pa rin siya sa kung ano yung ginagawa niya. So therefore, nagkakaroon dito ng energy na, alam mo yung typical na parang naglalakad ka pero nakapikit ka. Diba? There's a tendency na madapa ka. Ganun ang nangyayari sa kanya ngayon, my dear. And masyado talaga naging palaisipan sa akin tong 7 of Cups na to. And then kung titingnan mo, ayan o, awakening. So, ibig sabihin, nare-realize niya na mali yung ginagawa niya. Na yung ginagawa niya sa mga collective ay dapat hindi niya talaga ginagawa. Ngayon, dahil lumalaban siya, pinaglalabanan niya, kasi nandito ang 8 of Pentacles, ibig sabihin tuloy pa rin siya, ginagawa niya pa rin. Nagba-backfire sa kanya yung ginagawa niya. Ayun. Okay. Yung mga ganitong tao, yung mga ganitong practitioner, wala na to. Kasi sila mismo tinatanggi nila yung katotohanan na, ay wala, hindi ko dapat ginagawa to. 'Di ba? In short, parang bumabalik, inuusig siya ng konsensya, parang ganon. Inuusig siya ng konsensya niya. Pero pinaglalabanan niya, my dear. Kasi yung itim ng puso niya, yung itim ng budhi niya, yun ang nananaig. Pero at the same time, alam ng utak niya, kalahati ng utak niya na mali yung ginagawa niya. Kaya ganun ang nangyayari. So ang nagiging kalaban niya na ngayon, my dear, sarili niya. Inuusig siya ng konsensya niya, may awakening tayo. So alam niyang mali ang ginagawa niya. Pero dahil mayroong certain na, yung mga ganito kasi mga tao, my dear, yung nakasanla na yan yung kaluluwa nila eh. Yung kaluluwa nila, my dear, is nakasanla na yan kay Lucifer. No? Ibig sabihin, wala na talaga yan. Yun, ang hirap paliwanag eh. Kumbaga parang maski alam nilang mali yung ginagawa nila, mayroon pa ring certain part ng sarili nila na parang, alam mo yung gusto nilang ipagpatuloy maski mali na. Okay, tingnan natin, clarify natin. So, nasa kanila yung problema. Delikado tong ginagawa niya. Delikado tong ginagawa niya. Pwede maging kapalit ito buhay niya. No? Delikado yan. We have here the energy of the Page of Cups. Kinokontrol niya yung kanyang emosyon, no? Kinokontrol niya yung kanyang emosyon. Okay? Marami siyang nare-realize as of this moment na dapat ay hindi ko to ginawa kay collective. Dapat hindi ko to ginanito si collective. Marami siyang nare-realize as of this moment, my dear. Marami siyang naiisip. Marami siyang nare-realize. Pero, meron kasing part niya talaga, my dear. Okay? Merong part niya talaga, my dear, na hindi na makakalas-kalas sa ganitong gawain. Yun kasi ang mahirap dyan. Kaya ang mangyayari dyan, magiging kalaban niya na yung sarili niya. Pag naging kalaban mo na ang sarili mo, my dear, ang nangyayari dyan, ayan na, dyan na nag-uumpisa na tayo dyan. Ay, naku. Ang hirap na magsalita. Ito yung tinatawag na balik. Ito yung sinasabi na backfire. Mayroon kasi mga practitioner, nagagawa sila ng hindi maganda sa kapwa nila, maski yung tao na yun ay dapat hindi naman nila pinapakialaman. Dapat hindi nila pinapakialaman yun kasi hindi nila alam kung anong kakayanan ng tao na yun. Hindi nila kilala yung tao na yun. Kumbaga, in short, hindi natin alam kung bakit kanya tinarget. Is either like na-insecure sa'yo, nagkaroon kayo ng away, nagkaroon kayo ng alitan, whatever, hindi pagkakaunawan, ngayon gagawan ka ng something. Ang problema kasi, my dear, tao pa rin siya, nakalimutan niyang tao pa rin siya. So, pag bumalik ang konsensya niya, yun ang magkakaroon ng problema doon. Okay. Yung mga, lalo na, my dear, kung hindi nagmamatch yung ginagawa, like, meron siyang ginagawa, meron siyang niluluto, tapos nag-e-expect siya ng result sa'yo, tapos hindi niya nakikita yung result, doon na tayo nagkakaroon ng problema. Doon na talaga, malaking problema talaga ito. Hindi para sa'yo, collective, para sa kanya. Kasi para sa'yo, nawawala na siya ng access sa'yo. Nawawala na siya ng kapangyarihan over you. Sa kanya ang malaking problema.
Kaya ganun yung nangyayari eh. Umiiyak siya, tumatawa siya, umiiyak siya, humihingi siya ng tawad kunwari. Kasi hindi niya na alam kung ano nangyayari sa kanya. Nagsi-7 of Cups na siya. Ang gulo na ng utak niya. Papunta na to sa, alam na ninyo ang susunod dito. Magki-Crispin Basilio na yan te sa daan. Nako. Crispin Basilio, mga anak ko. Ayun ang mangyayari dyan. Be careful. Ingat po tayo sa mga pinaggagawa natin. Di ba? The Ten of Sword. Ay. Ngayon, ang nangyayari, iniisip niya rin, my dear, kung ano nangyayari. Ngayon, ano to eh? Ten of Sword is energy of backstabbing na energy, Dapat sumuko na siya eh. Kung ako sa kanya, para hindi na to humaba, itigil niya na kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Yun lang sa akin, madali lang to. Kung akong tatanungin, madali lang to. Itigil niya na kung anong ginagawa niya. Okay na, di ba? Ang tagal ka na niyang ginagambala, hindi naman nag-work kung anong ginagawa niya, 'di ba? So sana itigil niya na, 'di ba? Kasi kung hindi niya 'to ititigil, ang susunod na mangyayari dito, my dear, is magiging crowded yung utak niya, at pag naging crowded yung utak niya, bibigay yung utak niya, my dear. At pag bumigay ang utak niya, magkukulaps lahat. Magkukulaps lahat, my dear. Ang utak natin ang nagpapatakbo ng lahat. Ng paglakad mo, paghinga mo, lahat, my dear, ng pagnguya mo, utak mo ang nagpapatakbo. Ngayon, kung ang daming basura sa utak niya, nang dahil sa kalokohan na pinasok naman niya, anong mangyayari sa utak niya? Bibigay ang utak niya. At pag bumigay ang utak niya, mag-uumpisa na siya mag-Crispin Basilio sa daan. Ang tawag doon ay backfire. Pero kung ako sa kanya, ititigil ko to, wala na tayong problema. Magkakaroon ng clarity, yung utak niya, pupunta sa church, magkukumpisal siya, magko-confess siya, hihingi siya ng tawad. Tapos, magiging sincere yung paghingi niya ng tawad. Hindi yung hihingi lang siya ng tawad dahil pakitang tao, 'di ba? Kung ayaw man niya humingi ng tawad sa'yo, humingi siya ng tawad sa sa Panginoon. Mali yung ginagawa, hindi naman mangyayari sa kanya to eh. The Ace of Pentacles. Okay? May kinalaman to, my dear, sa pera. Ang nakukuha ko dito na inggit to sa'yo, my dear, nang dahil sa pera. Kaya ka nito ginawan ng hindi maganda. It's more on the money. May kinalaman sa pera, my dear. Yun lang to. Dun lang to lahat nag-umpisa. No? Dahil sa sobrang inggit niya sa'yo, nang dahil sa energy ng Ace of Pentacles, ayan, minanifest niya, my dear. Siguro araw-araw to ng buhay niya, my dear. Araw-araw. Hindi ka makakaalis, mababaon ka sa utang, ganito, ganyan, ganito. Araw-araw na ginawa ng buhay niya, my dear. Pagkagising niya sa umaga hanggang sa pagtulog niya, talagang dinovoted niya talaga yung sarili niya dito, my dear. Pero ang nangyari, hindi nangyayari sa'yo, my dear. Kung sakali man na nangyayari, nakakaalis ka rin. Doon lang lahat nag-umpisa to, my dear. And hanggang ngayon, my dear, ilan yung pentacles natin dito? Dalawa lang. 8 of Pentacles at saka Ace of Pentacles. Tinatrabaho niya yung kaperahan mo, my dear. Anong sabi ko kay 8 of Pentacles? Patuloy niya pa rin ginagawa hanggang ngayon. Maski na nagkakaroon na siya ng awakening, maski na gumugulo na yung utak niya, kinokontrol niya yung kanyang emotion sa energy ng page. Warrior daw ito palaban. The Chariot. Hindi gumagana. Ang pinaka-intention nito, my dear, hindi masira ang buhay mo. Pero nagba-backfire. At ang titirahin sa kanya yung utak niya, my dear. Kasi yun ang pinaka-magulo ngayon. Yun, sana maisip niya, my dear, na yung utak niya, yun ang nagpapatakbo ng lahat. Yun ang pinaka-importante. 'Di ba? Isa pala sa pinaka-importante, of course, kailangan natin yung puso, kailangan natin yung utak. Pero yung utak mo kasi talaga, yan talaga ang nag-aano talaga lahat So I just hope na ma-realize niya yan. Tumigil na siya kasi iba ang nakukuha ko dito. Bottom deck of the card is the energy of the Five of Swords. Energy ng revenge. Naghihiganti to, my dear. Naghihiganti siya. Bakit naging naghihiganti itong Five of Swords? Tingnan mo, my dear, Tingnan mo ginawa niya sa cupcake. Tinusok-tusok niya yung cupcake. Posible nga mangkukulam ito Tinusok-tusok niya yung cupcake, my dear. Tapos, pinasok niya sa jar yung butterfly. Tapos tingnan mo yung ngiti niya, Yung ngiti niya, para nag-i-enjoy siya habang nakakakita siya na may miserable na tao. Pero ang nakukuha ko dito, my dear,
hindi maganda, nagba-backfire sa kanya yung ginagawa niya to the point na na-receive ko, my dear, yung umiiyak, tumatawa, tapos hihingi ng sorry, tapos iiyak na naman. Ay, hindi magandang pangitain. Maski ako, my dear, nung na-receive ko yung message, medyo naguguluhan ako. Pero ngayon, na-clear na. Ayan, oh, na-clear na. Dito sa energy ng Ten of Sword, okay? Tingnan mo, meron na naman mga sword, oh. Oh, mangkukulam ito. Baka gumagamit ito ng karayom. Oo, isa sa mga tools nito ay karayom. Okay? Karayom at kandila. Pero nagkakaroon na siya ng awakening. Tinutuloy niya pa rin, no? Eight of Pentacles. Sa pera to, sinasabotage niya yung pera mo. Pero my dear, nakakaalis ka doon eh. So anong possible na mangyari? Tingnan nga natin yung nasa likod dito. The Hangman, oh, 'di ba gusto kanya malagay sa sitwasyon na alanganin? Oh. Oh, Hangman, gusto kanya malagay sa sitwasyon na alanganin. Okay? Alam mo my dear, kung ikaw talaga ay malinis yung konsensya mo, 'di ba? Ako naniniwala ko ganito eh. Wala kang namang ginagawa sa kanya na hindi maganda. Wala kang ginagawa na hindi maganda sa kanya, na pagtripan ka lang. Kasi insecure, 'di ba? Ayaw niya, my dear, na nagkakaroon ka ng mga blessing. Nai-insecure sa'yo, kaya ang ginawa, kinulam ka. Kung talagang wala ka namang kasalanan sa tao na to, my dear, eto yung mangyayari. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Hindi ninyo kinakailangan mag-return to sender or gumawa ng mga kung ano-ano kasi kung talagang malinis ang konsensya mo, my dear, at wala kang ginagawa sa tao na to, kusayang babalik. Kasi tao pa rin yan eh. Meron pa rin yan natitirang konsensya sa utak niya. Ngayon, pag nakita niya, my dear, pag bumalik yung konsensya na yan, mag-aagaw yan, dalawang yan. Mag-aagaw yan. And yan ang nangyayari sa kanya. O, tingnan mo kung gaano kagulo ang utak niya. Tingnan mo kung gaano siya hinahagupit. Ito pang energy ng Ten of Sword, ang nakukuha ko dito. Posibly, my dear, na nagkakaroon na rin siya ng paranoia. No, nagkakaroon na rin siya ng paranoia na kung sino-sino yung gumagawa sa kanya ng hindi maganda. Ibig sabihin, takot siya sa sarili niyang multo. Ganon. Kung meron to mga kaibigan, pati mga kaibigan niya, pinagkakahinan, inihinalaan niya rin niya na parang ginagawan siya ng hindi maganda. Maski wala namang ginagawa sa kanya. And hindi ko nagugustuhan, my dear, yung buong concept ng nangyayari sa kanya. Kasi sobrang gulo ng utak niya, as in. Sobrang gulo ng utak niya, nagra-rumble-rumble na yung mga message. Pero kung ako sa kanya, mas ipa-priority ko na magkaroon ng katahimikan yung utak niya ngayon, itigil niya yung ginagawa niya at magbalik loob siya sa ating Panginoon. Magbalik loob siya sa ating Panginoon. Yun lang ang masasabi ko, my dear. For you, collective, you don't need to do anything. Ilang beses ka nang sinubok sa usapin ng pinansyal, ilang beses ka na nalagay sa alanganin, lagi kang nakakaalis, it is mean, yun ang kailangan mo lang na patunay. Ibig sabihin, hindi nagwo-work kung ano man yung ginagawa niya sa'yo. Ang tinatarget nito, my dear, is kaperahan mo. No? Tinatarget nito is your money, your blessing. Kinakat niya, binablock niya. Pero dahil wala ka naman talagang ginawang masama sa kanya, gustong-gusto kanya malagay, oh, natutuwa siya na nalalagay ka sa alanganin na sitwasyon. Nag-i-enjoy siya, no? Mangkukulam to. Tingnan mo kung paano siya maglagay ng pinaglalaroan niya yung pagkain, no? No? Sa original na tarot card, ang Five of Swords is energy of abandonment. Pero pagdating kasi dito sa Tarot of Abyss, mas very siya expressive yung image, okay? So kung sino man tong tao na to, this is somebody na very playful. Mapaglaro to, my dear, or mapaghigante. No, maski wala ka namang ginagawa sa kanya masama, talagang pag napagtripan ka nitong tao na to, talagang pagtitripan ka talaga niya. And yun nga sinasabi ko, my dear, ayaw niya talagang tumigil, ayaw niya talagang sumuko. At kung ayaw niya talagang tumigil, my dear, magtatanggalan niyang tornilyo sa utak niya. Goodbye, Philippines talaga. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message, energy para sa hapon na ito. Kagaya po ng lagi ko nasasabi or lagi ko nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye and take care of yourself. Salamat po.